17 taon nang naglalaan si Daniel Carter sa likod ng kamera na nagdodokumento ng hilaw na kagandahan at malupit na katotohanan ng mga hayop sa Afrika. Sa edad na 37 taon, akala niya wala nang makapagpapagulat sa kanya. Ang Okavango Delta sa hilagang Botswana ay naging pangalawang tahanan niya, isang lugar kung saan sumasayaw ang buhay at kamatayan sa ilalim ng walang awang araw. Nang hapon na iyon, walang tigil ang init. Pinunasan ni Daniel ang pawis sa noo at inayos ang bag ng kanyang kagamitan. Sinusubaybayan niya ang isang kawan ng mga impala mula pa kaninang madaling araw. Pero ang tanghaling init ay nagtulak sa karamihan ng mga hayop na magpahinga sa lilim. Nagpasya si Daniel na gawin din iyon. May malaking puno ng akasya na nakatayo mga 200 metro sa harap. Naglakad si Daniel papunta roon. Ang kanyang mga bota ay umuugod sa tuyong lupa. Habang papalapit siya, may kakaibang napansin siya sa anyo ng puno. May kakaibang hugis malapit sa puno, isang bagay na hindi dapat naroon. Huminto si Daniel sa paglalakad. Kinuha niya ang kanyang kamera at pinalaki ang zoom lens sa pinakamataas na kapasidad. Sa sandaling lumiwanag ang imahe sa kanyang screen, bumagsak ang kanyang sikmura. Ibinaba niya ang kamera, kumurap ng 2 beses at tumingin ulit sa viewfinder. Hindi siya nalinlang ng kanyang mga mata. Isang African wild dog ang nakakulong ang buong ulo sa loob ng butas sa puno. Sa halos 2 dekadang pagkuha ng mga hayop sa buong kontinente, nakakita na si Daniel ng napakaraming kahangahangang eksena. Mga mandaragit na nangangaso, mga hayop na nanganganak, labanan hanggang kamatayan dahil sa teritoryo. Pero kailanman, ni minsan, hindi siya nakatagpo ng ganito. Dahan-dahan siyang lumapit, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat hakbang ay nagpapakita ng mas marami sa nakatatakot na eksena. Ang wild dog ay lalaki, malinaw na isang matanda na. Ang kanyang kakaibang balahibo na may kulay, kayumanggi, itim at puti ay nawalan na ng kinang. Ang kanyang malalaking bilugang tainga na karaniwang alerto ay nakabitin ng walang lakas sa balat ng puno. Ang pinakanakapagpagulat kay Daniel ay ang pisikal na kondisyon ng hayop. Ang wild dog ay lubhang payat. Bawat tadyang ay kitang-kita sa ilalim ng kanyang balat na lumilikha ng malalim na anino sa kanyang mga tagiliran. Ang kanyang mga buto sa balakang ay nakalitaw sa masakit na mga anggulo. Ang kanyang mga binti na idinisenyo para sa matagalang pagtakbo sa malawak na distansya ay naging manipis na mga patpat na halos hindi na kayang suportahan ng kanyang nababawasang timbang. Napansin ng wild dog ang paglapit ni Daniel. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan pero walang banta ito. Ito ang tunog ng isang hayop na sobrang pagod na para lumaban, sobrang wasak para tumakas. Lumuhod si Daniel ng ilang metro ang layo. Inabot niya ang kanyang backpack ng nanginginig na mga kamay at kinuha ang kanyang bote ng tubig. Maingat na gumalaw, inilagay niya ang sarili malapit sa bibig ng nakulong na hayop at nagbuhos ng maliit na daloy ng tubig papunta sa mga basag na labi nito. Dahan-dahang lumabas ang dila ng wild dog na humihigop sa mahalagang likido na may matinding pasasalamat. Tumingin si Daniel sa mga mata ng hayop. Ang nakita niya roon ay nagpaigting sa kanyang dibdib. Sakit, tiyak, pagkapagod na hindi masukat. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may iba pa. Isang malalim na kalungkutan, isang pagsuko sa kapalaran na tila halos katulad ng tao sa lalim nito. Gaano katagal nang nakulong ang nilalang na ito rito? Paano ito nangyari? At nasaan ang kanyang kawan? Ang mga African wild dog ay kabilang sa mga pinakasosyal na hayop sa mundo. Nabubuhay sila sa malapit na magkakapamilyang grupo, nangangaso ng magkakasama, nagpapalaki ng mga anak ng magkakasama at bihirang lumayo sa isa't isa.
Ang pagkakita ng isang ganap na nag-iisa, lalo na sa ganitong kondisyon, ay walang kahulugan. Walang paraan si Daniel para malaman, pero 6 na buwan bago nito, ang parehong wild dog na ito ay ang alpha male ng isang umuunlad na kawan na may 14 na miyembro. Pinamunuan niya ang kanyang kawan gamit ang kombinasyon ng lakas at karunungan na nagbigay sa kanya ng hindi natitinag na katapatan ng bawat miyembro. Hindi kailanman kinuwestiyon ang kanyang autoridad, hindi kailanman hinamon ang kanyang mga desisyon. Sa tabi niya ay naghahari ang kanyang kapareha, ang alpha female. Magkasama silang nagkaroon ng 3 liter ng mga tuta sa loob ng mga taon at hindi masisira ang kanilang pagkakaisa. Ang kanilang pinakabatang tuta, halos 8 buwan pa lamang noon, ang kaligayahan ng buong kawan. Mausisa at mapaglaro, ginugugol niya ang kanyang mga araw na naggagalugad ng mundo sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng kanyang malawak na pamilya. Maganda ang buhay. Ang kawan ay nasa pangunahing teritoryo na may saganang biktima. Ang kanilang mga pangangaso ay madalas na matagumpay, ang kanilang koordinasyon ay perpekto. Maging ang mga hyena at leon sa lugar ay natutong lumayo sa kanila. May naitayo na ang alpha male na kahanga-hanga pagkatapos dumating ang araw na nagbago sa lahat. Ang kawan ay nagpapahinga sa lilim sa pinakamainit na mga oras, naghihintay na bumaba ang temperatura bago ang kanilang panggabing pangangaso. Ang batang tuta, hindi mapakali sa lakas, ay lumayo para siya sa atin ang isang malaking puno ng akasya sa malapit. Pinapanood siya ng kanyang ama na may tahimik na pagkaaliw na naalala ang kanyang sariling pagkamausisa sa edad na iyon. Natuklasan ng tuta ang isang butas sa puno, isang natural na kuweba kung saan nabubulok ang kahoy sa loob ng mga dekada. Ito ay hugis parang tunel, maluwang sa isang dulo pero pumipino patungo sa kabila. Sumilip ang tuta sa mas maluwang na dulo at lumabas sa kabilang banda, masayang tumatahol sa kanyang nagawa. Lumakad ang alpha male para sumali sa laro. Tinatawag siya ng kanyang anak mula sa kabilang banda ng puno. Ang buntot ay umaalog ng malakas. Naglaro ang ama na umikot sa puno, nagkunwaring hinahabol ang tuta. Sa bawat direksyon na punta niya, ang tuta ay papunta sa kabilang banda. Ang kanilang masasayang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sabana. Sa sandali ng kasiyahan, itinulak ng alpha male ang kanyang ulo sa butas mula sa mas makitid na bahagi, sinusubukang sorpresahin ang kanyang anak. Itinulak niya pasulong, umuunat para abutin ang mukha ng tuta gamit ang sa kanya. Halos nagdikit ang kanilang mga ilong. Pagkatapos ay sinubukan niyang bumalik, hindi gumalaw ang kanyang ulo. Ang butas na mukhang sapat na kaluwang papasok ay ganap na nakukulong sa kanya. Ang kahoy ay pumipiga sa kanyang leeg mula sa lahat ng panig, mahigpit na parang lubid. Itinulak niya paatras gamit ang kanyang mga binti, pinaikot ang kanyang katawan, kinalmot ang lupa. Wala itong epekto. Bumalot sa kanya ang takot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sa kabilang bahagi ng butas, pinapanood ng kanyang tuta na may lumalaking pagkalito. Pagkatapos ay takot, habang ang malarong-laro ng kanyang ama ay nagiging desperadong pakikipaglaban. Ang naguguluhang mga tawag ng alpha male ay nagpatakbo sa buong kawan. Sa loob ng ilang sandali, napaligiran nila ang puno, sinusuri ang sitwasyon na may lumalaking alarma. Ilang miyembro ng kawan ang nagsimulang kagatin ang balat ng puno, ang kanilang makapangyarihang panga na idinisenyo para sa pagpunit ng laman ay ngayon ay walang silbing kumakalmot sa matigas na kahoy. Ang iba ay humuhukay sa ilalim ng puno, umaasang kahit paano ay mapaluwag ang pagkakapit nito. Ang alpha female ay hindi mapakaling naglalakad na umiiyak sa pagkabalisa. Lumipas ang mga oras. Pagkatapos ay mga araw. Tumanggi ang kawan na iwan ang kanilang nakulong na pinuno.
Nagdadala sila sa kanya ng pagkain, ngumunguya ng karne sa maliliit na piraso at itinutulak ito papunta sa kanyang bibig. Dinidilaan nila ang kanyang mukha para aliwin siya. Nagbabantay sila sa buong gabi, pinapanatiling malayo ang mga hyena gamit ang kanilang bilang. Pero ang isang kawan ng mga wild dog ay hindi mabubuhay ng walang paggalaw. Ang kanilang estratehiya sa pangangaso ay nakadepende sa pagtakbo ng malalayong distansya na pinapagod ang biktima sa pamamagitan ng tibay. Ang pananatili sa isang lugar ay nangangahulugan ng mabagal na pagkagutom. Sa pagtatapos ng 2 linggo, nagugutom na ang kawan. Ilang mas batang miyembro ay lubhang humina. Ang mga tuta ay umiiyak dahil sa gutom. Ang alpha male na nakulong pa rin ay nakikita ang kanyang pamilyang humihina sa harap ng kanyang mga mata at wala siyang magagawa. Pagkatapos ay lumitaw ang umaagaw. Siya ay isang batang lalaki na sumali sa kawan 2 taon na ang nakalipas matapos humiwalay mula sa kanyang pamilyang sinilangan. Malakas, ambisyoso at matiyaga, naghihintay siya ng kanyang pagkakataon. Ngayon, habang pinapanood ang alpha male na walang magawa at ang kawan ay nagulo, nakita niya ang kanyang tsansa. Lumapit siya sa nakulong na pinuno ng dahan-dahan na may intensyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tingin ng batang lalaki ay walang awa, puro malamig na kalkulasyon lamang. Umikot siya sa puno ng isang beses, pagkatapos ay inilagay ang sarili ng direkta sa harap ng alpha male at ipinakita ang kanyang mga ngipin. Ang nakulong na alpha ay hindi makagawa ng pagpapakita ng kapangyarihan. Hindi siya makatayo ng matuwid, hindi makatakbo, hindi maipakita ang alinman sa mga katangian na gumawa sa kanya na pinuno. Makakapanood lang siya habang inangkin ng batang lalaki ang lahat ng kanyang itinayo. Pero ang bagong pinuno ay nahaharap sa isang suliranin. Nanunood ang mga miyembro ng kawan at malakas pa rin ang kanilang katapatan sa dating alpha. Ang pagpatay sa kanya ng tuluyan ay maaaring magpabalik sa kanila laban sa kanilang bagong pinuno. Bukod pa rito, tiyak na aalagaan ng kalikasan ng problema sa lalong madaling panahon. Ang isang nakulong na hayop sa kagubatan ng Afrika ay bihirang mabuhay ng matagal. Ginawa ng bagong alpha male ang kanyang desisyon. Tinipon niya ang kawan at pinangunahan sila palayo. Ang dating kapareha at tuta ng pinuno ay walang pagpipilian kundi sumunod. Ang pag-iiwan sa kawan ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan na may luha sa kanilang mga mata. Umalis sila. Ang tuta ay lumilingon sa kanyang ama hanggang sa mawala ang puno sa abot tanaw. Ang alpha male ay nag-iisa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang sumunod ay ang pinakamadilim na mga buwan na maiisip. Walang tigil na nakipaglaban ng wild dog sa simula. Kumbinsidong ang isa pang tulak, isa pang pag-ikot ay makakapagpalaya sa kanya. Bawat pagsubok ay nabigo. Bawat kabiguan ay umubos ng mas marami sa kanyang mahalagang lakas. Ang uhaw ang naging unang kaaway niya. Kung walang tubig, darating ang kamatayan sa loob ng ilang araw. Natutuhan niyang mabuhay sa hamog sa umaga na dinidilaan ang kahalumigmigan mula sa anumang ibabaw na maaabot ng kanyang dila. Kapag may dumadaang bagyo, ibinubukan niya ang kanyang bibig sa langit at iniinom ang bumabagsak na ulan na may matinding pasasalamat. Ang gutom ay patuloy na kumakain sa kanya. Nagsimulang kainin ng kanyang katawan ang sarili, sinisira ang mga tisyo ng kalamnan para suportahan ang batayang kaligtasan. Ang makapangyarihang pangangatawan na minsan ay gumawa sa kanya na isang nakakatakot na mandaragit ay unti-unting natunaw linggo-linggo. Ang mga gabi ang pinakamasama, ang mga tunog ng mga hyena na tumatawa sa kadiliman ay nagpapasiklab ng matinding takot.
Kung matuklasan nila ang kanyang kawalang kakayahan, gugupurin siya nila. Kaya umungol siya. Gabi-gabi, tinipon niya ang anumang lakas na natitira at gumawa ng mga nakatatakot na tunog. Naging epektibo ang panlilinlang kahit na gabi-gabi ay nagiging mas mahirap ito. Sa kabila ng lahat, tumanggi ang wild dog na sumuko. Kapag nagbabanta ang kawalan ng pag-asa na talunin siya, inisip niya ang kanyang kapareha at ang kanyang tuta. Naisip niya na muling makakasama sila balang araw, kahit paano. Ang imaheng iyon, kahit gaano man ito hindi malamang mangyari, ang nagpapanatili sa kanyang paghinga. Ang hindi niya alam ay hindi talaga siya iniwan ng kanyang pamilya. Sumunod ang kanyang kapareha at tuta sa bagong alpha dahil sa pangangailangan, pero ang kanilang mga puso ay nanatili sa punong akasya na iyon. Sa takip ng kadiliman, kapag natutulog ang kawan, tumatakbo sila ng palihim at naglalakbay pabalik. Nagdadala sila ng pagkain, anumang tira na maaari nilang makuha nang hindi napapansin. Kasama nila siya buong gabi, nagbabantay, bago magmadaling bumalik, bago magbukang liwayway. Napansin ng ibang miyembro ng kawan, isa-isa sila rin ay nagsimulang gumawa ng kanilang sariling lihim na paglalakbay, maingat na umiiwas sa paghihinala ng bagong alpha. Bumisita sila sa maliliit na grupo, nagdadala ng pagkain at nagbibigay ng aliw. Ang buong kawan ay tahimik na nagtatrabaho para sustentuhan ang kanilang tunay na pinuno, naghihintay ng kung anong himala. Ito ang sitwasyon nang mapadaan si Daniel Carter sa nakulong na wild dog ng hapon na yon. Agad na kinuha ni Daniel ang kanyang satellite phone at nakipag-ugnayan sa organisasyon ng Wildlife Rescue. Naputol ang kanyang boses habang inilalarawan niya ang kanyang natagpuan. Nangako ang dispatcher na magpapadala kaagad ng koponan, pero nagbabala na aabutin ito ng 70 minuto. Nanatili si Daniel kasama ang wild dog, nag-aalok ng mas maraming tubig at nagsasalita sa mahinang tono. Ang paghinga ng hayop ay mababaw. Paulit-ulit na nagsasara ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang bumubukas muli, na parang lumalaban sa tulog na maaaring maging permanente. Nang sa wakas ay dumating ang sasakyan ng rescue, isang babaeng nagngangalang Sarah ang tumalon bago pa ito ganap na huminto. Siya ang punong veterinaryo na may mahigit 2 dekadang karanasan. Sa sandaling nakita niya ang kondisyon ng wild dog, naging malungkot ang kanyang mukha. Mabilis siyang kumilos, sinusuri ang mga vital signs, nagbibigay ng intravenous fluids, nag-iiniksyon ng mga emergency nutrients. Ang wild dog ay nasa kritikal na kondisyon. Malamang na nagsisimula ng mabigo ang kanyang mga organo. Sinuri ni Sarah ang puno pagkatapos, pinag-aaralan kung paano nakulong ng kahoy ang leeg ng hayop. Ang pagputol ng walang ingat ay maaaring makapinsala pa sa kanya. Kinakalkulan niya ang kanyang diskarte nang mapansin niya ang isang bagay na nakakabit sa balat ng puno. Isang maliit na metal na tag, kalahating nakatago ng lumot. Ang punong ito ay itinalaga bilang isang protektadong natural na palatandaan. Ang pagdadala ng anumang pinsala dito ay may malubhang legal na kahihinatnan. Nakipag-ugnayan si Sarah sa kanyang supervisor. Ang tugon ay kaagad. Sundin ang mga regulasyon. Humanap ng ibang paraan nang hindi nasisira ang puno. Pero walang ibang paraan. Ang kahoy ay masyadong makapal, ang butas ay masyadong makitid. Lumipas ang mga minuto. Nag-debate ang rescue team habang humihina ang wild dog. Napanood ni Daniel na may lumalaking pagkabigo. Nawawala ang isang buhay habang pinaralisa ng burokrasya ang mga taong maaaring magligtas nito. Sa wakas, sawa na si Daniel. Naglakad siya patungo sa sasakyan ng rescue, kinuha ang isang chainsaw at humakbang patungo sa puno. Sumigaw si Sarah para pigilan siya, pero hindi siya bumagal.
Tatanggapin niya ang anumang kahihinatnan, pero hindi siya manunood na mamatay ang hayop na ito dahil sa isang regulasyon. Binuksan ni Daniel ang chainsaw. Ang malupit na ugong nito ay sumira sa katahimikan. Maingat niyang inilagay ang talim laban sa kahoy at nagsimulang pumutuol. Nagalinlangan si Sarah ng isang sandali lamang bago sumama sa kanya. Ginabayan niya ang kanyang mga hiwa, sinisigurong naiiwasan niya ang laman ng hayop. Isa-isa, ang iba pang miyembro ng rescue team ay nagmadaling tumulong. Ang trabaho ay delikado at napakatagal na nakakasakit. Nanginginig ang wild dog pero nanatiling tahimik na parang nauunawaan na ang mga taong ito ay nagsisikap tumulong. Unti-unti, nahulog ang kahoy. Nang mahulog ang huling piraso sa lupa, malaya na ang wild dog. Nakahiga siyang walang galaw sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos dahan-dahan itinaas niya ang kanyang ulo. Sinubukan niyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng malakas. Nagawa niyang tumayo ng bahagya bago muling bumagsak. Iyon ang sandali nang mapansin ni Daniel ang paggalaw sa malayo. Isang batang wild dog ang tumatakbo patungo sa kanila sa buong bilis, isang piraso ng karne na nakakagat sa kanyang panga. Sa likod niya, sumunod ang isang matandang babae. Kaagad nakilala ni Daniel ang mga pattern ng kanilang mga balahibo. Pamilya, inabot ng batang aso ang kanyang ama at ibinaba ang karne. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang mukha laban sa leeg ng kanyang ama. Umiiyak na may tunog na hindi na kailangang isalin. Dumating ang babae ng ilang segundo, pagkatapos pinindot ang kanyang katawan sa tabi ng kanyang kapareha. Ang muling pagkikita ay napakalaki. Nakipag-usap ang mga wild dog sa pamamagitan ng mga haplos at tunog. Ang kanilang kagalakan ay nararamdaman. Ang rescue team ay tumayo sa katahimikan. Marami ang nagpupunas ng luha mula sa kanilang mga mata. Tumingin si Daniel sa paligid at napansin ang mga buto na nakakalat sa paligid ng puno. Mga labi ng mga antelope, baboy damo, kuneho. Ang kapareha at tuta ay nagpapakain sa nakulong na hayop sa buong pagsubok niya. Sa loob ng 6 na buwan, pinanatili nila siyang buhay. Bigla isang nagbabantang ungol ang umalingaw-ngaw sa kaparangan. Lumingon ang lahat. Papalapit mula sa silangan ay isa pang wild dog. Mas malaki kaysa sa iba. Ang kanyang postura ay agresibo at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa napalaya na alpha. Ito ang bagong pinuno at hindi siya dumating para tanggapin ang kanyang karibal pabalik. Sinundan ng bagong alpha ang pamilya rito at naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng rescue. Kung mabubuhay ang dating alpha at magbabalik ng lakas, maaaring magbago ang lahat. Kinuha ni Daniel ang tranquilizer rifle, isang dart, isang pagkakataon. Mabilis na gumagalaw ang bagong alpha, umiiwas sa damo. Bumaril si Daniel. Ang dart ay lumipad sa hangin at muntik na lang tumama nang umiwas ang wild dog. Nahulog ito nang walang silbi sa lupa. Nagpatuloy ang bagong alpha sa kanyang paglapit. Nakalitaw ang mga ngipin. Sinubukan ng napalaya na alpha na tumayo at harapin ang kanyang hamon, pero hindi nakipagtulungan ang kanyang katawan. Inilagay ng kanyang kapareha ang sarili sa harap niya, matapang na umuungol pero hindi siya kakampi. Sumugod pasulong ang tuta, galit na tumatahol. Tinapik siya ng bagong alpha sa gilid gamit ang isang makapangyarihang paa. Tila nawala na ang lahat. Pagkatapos ay sumabog sa paggalaw ang abot-tanaw. Mula sa bawat direksyon, lumitaw ang mga wild dog na tumatakbo ng buong bilis. Ang natitirang kawan ay sumunod sa bakas ng bagong alpha at dumating sa kritikal na sandali. Sa loob ng ilang segundo, bumuo sila ng mahigpit na bilog sa paligid ng umaagaw, pinuputol ang anumang pagtakas. Umikot ang bagong alpha, kumakagat sa pader ng mga ngipin na nakapaligid sa kanya. Umungol siya ng mga banta pero walang umatras. Natatalo siya sa bilang at lakas. Lumapit pa ang kawan, malinaw ang kanilang mensahe, umalis ka na.
Sa isang huling galit na tingin sa dating Alpha, tumalikod ang batang lalaki at tumakas patungo sa sabana. Pinanood siya ng kawan na umalis pero hindi humabol. Gusto lang nilang bumalik ang kanilang tunay na pinuno. Naramdaman ni Daniel na sumuko ang kanyang mga binti. Naupo siya ng mabigat sa tuyong lupa. Sinusubukang proseso ang kanyang nasaksihan. Naalala niya ang motion-activated camera na inilagay niya sa malapit ilang linggo na ang nakalipas. Nagmamadali sa kanyang sasakyan, sinimulan niyang suriin ang footage. Ang nakita niya sa mga sumunod na oras ay nagpawala ng kanyang salita. 6 na buwan ng mga pagbisita mula sa kapareha at tuta. Mga lihim na pagdadala ng pagkain. Mga miyembro ng kawan na nagpapalitan sa pagbabantay. Ang buong komunidad ay nagtutulungan para panatilihin ang pag-asa kapag tila imposible na ang pag-asa. Natapos ni Sarah ang kanyang paggamot, mga fluids, nutrients, gamot para labanan ang impeksyon. Unti-unting bumalik ang lakas ng wild dog. Ang kanyang mga mata na minsan ay walang laman sa kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kumikinang ng kamalayan. Mga oras na ang lumipas, tumayo ang alpha male sa kanyang sariling mga binti. Mahina siya, hindi matatag, isang anino ng kanyang dating sarili. Pero buhay siya, malaya na siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Daniel at huminto sa harap mismo niya. Sa mahabang sandali, ang tao at wild dog ay tumingin lamang sa isa't isa. Pagkatapos ay ibinaba ng alpha male ang kanyang ulo sa isang kilos na hindi na kailangang bigyang kahulugan. Pasasalamat. Nagtipon ang kawan sa paligid ng kanilang bumalik na pinuno. Isa-isa, lumapit sila at idiniin ang kanilang mga ilong sa kanya. Muling pinatitibay ang mga ugnayan na 6 na buwan ng paghihiwalay ay hindi nasira. Naibalik ang hierarchy ng walang alitan. Habang nagsisimulang bumaba ang araw patungo sa abot-tanaw, naghanda ang kawan na umalis. Itinaas ng alpha male ang kanyang ulo at naglabas ng mahaba at malungkot na ungol na umalingaw-ngaw sa buong sabana. Ito ay tunog ng tagumpay, ng kaligtasan, ng mga pangakong natupad laban sa imposibleng pagkakataon. Nagsimulang maglakad ang kawan patungo sa malayong linya ng mga puno. Ang kanilang kakaibang may kulay na mga balahibo ay nahuhuling ng gintong liwanag. Ang alpha female ay naglakad sa tabi ng kanyang kapareha. Ang kanilang tuta ay tumatalon sa pagitan nila. Ang natirang kawan ay sumunod sa pormasyon, isang pamilyang muling nagkasama at buo muli. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamera at kinunan ang kanilang pag-alis hanggang sa mawala sila sa paningin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, basa pa rin ang kanyang mga mata, nakakita siya ng isang pambihirang bagay. Hindi lang kaligtasan, kundi pag-ibig. Hindi lang instinto, kundi katapatan na lumampas sa bawat paghihirap. Kinuha ni Daniel ang kanyang notebook at sumulat ng isang parirala sa isang blangkong pahina. Ang pagbabalik ng Alpha. Nahanap na niya ang pamagat para sa kanyang susunod na dokumentaryo.